patuloy na ingay na idinudulot ng maluhong hapunan ng grupo ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na magtungo sa Estados Unidos, ipinahayag ng Malacanang ang pagbuo ng local task force na tutugon sa problema ng kawalan ng makakain ng bansa. Sa artikulong nakapaskil sa website ng Malacanang, sinabing nilagdaan ni Ginang Arroyo noong Hulyo 29, 2009 ang Executive Order number 825 na nagpapakita ng seryoso ang punong ehekutibo na wakasan ang gutom ng bansa. Ngunit halos ilang linggo matapos lagdaan ang nasabing kautusan na magtatatag ng Local Anti-Hunger Task Force, pinagpistahan ng media ang umano'y maluhong pagkain ng grupo ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na bumisita sa Estados Unidos upang makaharap ang presidenteng si Barack Obama. Ulat sa isang pahayagan sa New York ang pagkain ng grupo ni Pangulong Macapagal Arroyo sa isang sikat na restaurant na kung saan umabot sa $20,000 o kulang 1 milyon ang kanilang order na sinasabing binayaran ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ngunit iilang linggo pa lamang ang nakalilipas, tila nabaon na sa limot ang dating laman at bumusog sa pahayagan. Nasaan na nga ba ang tatapos sa suliranin ng bansa? Halam, hango sa isang katagaan na naglalarawan ng walang laman at kumukulong sikmura ang maglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng maraming pamilya ng ating lalawigan, ang Nueva Ecija. Inikot namin ang ilang bayan at syudad ng ating lalawigan. Sa aming pag-ikot, nadaanan namin ang ilang mga suliraning kinakaharap ngayon ng marami naming kababayan. Ilan sa mga ito ang usapin sa tunay na reformang agraryo, walang maayos na hanap buhay at infrastruktura, hindi maayos na implementasyon ng mga patakaran at pamamalakad na nagresulta sa tunay na mukha ng kahirapan. Ang kalang lupa ay buhay. Ang katagang maglalahad kung gaano kahalaga ang lupa sa buhay ng 50 magsasaka sa bayan ng Cabiao. Ang patuloy nilang pakikibaka upang makamit ang pinakaaasam na piraso ng lupa ay bahagi lamang ng halos 3 dekada nilang paghihintay. 3 dekadang pagtitiis at pakikibaka sa tunay na mukha ng kahirapan, ang kalam. Kumbaga, hindi pa po kami lumalapit sa Malacanang kasi kung paano pong nagtayo kami rito ng pamunuan ng magsasaka, may kinalaman po sa Delta Pampanga niya. Ngayon, kung hindi po kami magtatayo ng pamunuan, gaya nga po nung nasabi ko na Santa Isabel Bawat Irrigators Association, hindi po kami mabibigyan ng pansin ng NIA kung walang matatag na asosasyon. Yun po, kanya naisipan po namin para kung ano man po yung hilingin namin sa NIA Delta Pampanga, kung kami nagkakaisa at may buong pamunuan, maaari pong tugunan nila yung aming karaingan. Sa amin pong karaingan sa kanila, magawa po yung aming farm to market road. Kung paanong mapabilis po na maiyahon yung mga kalakal o mga palay ng mga magsasaka. Ang nangyayari po dito, meron na pong unang project na ibinigay dyan. Maganda naman po. Ang problema nga lang po, hindi nayari yung 3.5 kilometers na farm to market road dahil maagang pumatak ang tagulan. Po sa tanong ninyo kung sapat, kulang. Kanya-kanyang pamamaraan na lang na mangista ka, magtanim ka ng gulay, para nang nun, yung masuportahan mo yung pangangailangan ng iyong anak. Kasi yung pong nung ibaba ni Presidente Marcos ang land reform ng PDP 27-1972, talaga pong ibinigay na ang karapatan sa mga tenant na inabutan ng mga proprietaryo. Kasi nung hindi po na ibibigay ni Presidente Marcos sa mga magsasakayan, ay talagang lalong kawawa. Kanya yun po ang nasasabi ng mga kasamahan nating mga magsasaka na kung paano nakikibaka kami sa paghihirap, na nasabi nila na nalagot na ang tanikala sa pamamagitan ni Presidente Marcos nung panahon niya. Sa administrasyon ni Ginang Arroyo, tagutom po at talaga namang puro na lang punta sa ibang